Guys, sounds. So good morning guys, GTA ulit, Rafa. Pagod ako, daming tao. Daming pagod dito. Init. So may dumating sa atin kay Sir Jesse na EcoSport, itong silver. So, check out natin kung ano yung naging problem. Kakalabas lang nito from other shop. Pinagawa niya ito, chef pork and everything. So, pinick up ni Joseph dun sa Parañaque. Nakisuyo si Sir, baka raw pwede natin checkan yung unit niya. Kakapagawa niya lang kasi, so medyo malaki na yung gastos niya. So ngayon, checkin natin kung ano yung naging problem niya. Ang lumabas naman sa kanya is TCM. So hindi ko alam kung ano yung usapan nila ng unang gumawa. And basta gagawin na lang natin yung unit niya. Ganun na lang. TCM yung code na lumabas. So bago tayo magpalit ng TCM dito, sinabi naman na sir, gawin natin yung dapat gawin sa kanya. So first of all, yung internal module na ito, hindi natin alam kung yung mga nakakabit dito is all goods, pero sana, hoping it's good kasi mukhang okay naman. Ang nakakode lang sa kanya is the TCM lang, yung computer na nag-chef doon sa mga gears. So pwede natin palitan yon, marami tayong stock dito, pero tignan muna natin kasi we have the time naman. Tignan muna natin kung kaya natin program lang, tapos i-update yung TCM nya, i-sync doon sa PCM nya para mag-sync lahat, para matesting din natin kung ano yung drivability nito, kasi si Joseph ang kumuha kanina kakarating ko lang. So checkin muna natin at baka makamenos tayo at hindi tayo gumastos. Okay, so gamit natin, so gamit ko literal na laruan ko na computer. So try natin. So checkin muna natin to. Ang gamit ko is GPD lang na laptop kasi ang lalaki ng laptop na gamit ko. So ito, it's connected dito sa ating OBD port. Gamit natin is VX Diag na IDS latest model, paid to boy, hindi fake. Okay, so it's paid and licensed ng Ford. So laki kasi ng laptop, so minsan nakakaumay dalin. So diagnose muna natin siya sa yun nga, sabi naman ni sir, if ever daw gusto niya pa-pull down yung tranny, pwede rin naman, pero kaya naman nating maramdaman yun ng hindi na pinupull down para hindi na mapagastos. So mukha namang okay, sana okay yung kinabit and everything goods, para ang magagastos na lang niya is yung TCM siguro. Tignan natin kung kaya muna natin i-repair yung TCM para hindi na mapamahal sila sir. So yeah, checkin natin sa ating trusty laptop na maliit. O nga pala, thank you very much po doon sa bumili from Sambales ba o Sambuanga, basta malayo sila ma'am, teacher sila doon, tawag doon, principal si ma'am. Shout out sa inyo ma'am and family, napakabuti nyo po at dumalaw sila rito para tumingin lang ng kotse, kaso napaibig sila doon sa kulay blue na fiesta namin. Ayun, goodbye, pinautang ni ma'am nung kapatid. Sabi niya, andito na rin lang tayo, bili mo na yan at wala kang makikitang ganyan na seller. So thank you po sa inyo sa tiwala, and alam ko naman hindi pa namin binibenta yan, pero bigla nyo lang kinuha. So okay lang po, dahil yan naman ay na-test drive na everywhere. And alam na namin yung mga naging problem niya, makapalit na lahat yan. At kinuwento ko naman doon sa inyong kay sir, sa asawa ng sister ni ma'am, na kung ano yung history niya and ano yung mga pinagpapalitan natin dyan. At yun nga, galing na yan kung saan, so na-test drive na yan from everywhere. And napakatindi ng cooling system yan. Umi 80 lang yan sa tindi ng araw, so wala kayong tindihin. Goods. Dami nila kanina nakasakay, pero it's all good. Mag-ano muna sila, stroll. Thank you ma'am. Then may pumunta rin kanina from Cavite pa, sila sir. Nag-check sila ng EcoSport. So ako di ako bias, sabi ko ma'am, meron pang mga, para sa gantong budget 350 to 400, makakakita kayo mga Tucson yan. Ang next in line ko pagtapos ng EcoSport, Tucson, maganda yan. Yun nga lang, syempre wala naman kayo makikita ang Tucson na naka PMS na and everything, and lahat nakapalit na. So next to my EcoSport, yun ang next ko, Tucson. Di ako bias, maganda ang Tucson, check nyo rin yan. Pero kapag naibigan niya EcoSport, mag-reserve na po kayo. Okay po. So yan. So balik tayo dito. Nag-update na tayo, nakakulik tayo kay Ford at mahanap tayo ng suitable file para dito sa kanyang TCM. So babalikan kita mamaya at matagal ka mag-download, napakatagal mag-download. So ito yung unit ni sir. Okay naman, pogi din, color gray. Yan, init. So sir, salamat po dun sa sa binigay nyo sa amin. Tuwan-tuwa po yung kapatid kong
matakaw. So inubos na yung foods nyo, and mamaya ililink ko yung description nila sir. Check out nyo yung product nila sir, ang sarap. Inasal. Dibog ko ng chinibog kanina eh, nanabana naman ako. Raps eh, hindi naman ako nag-endorse ng mga product pero masarap talaga, seryoso. So all goods. Mamaya papakita ko sa inyo yung product nila. Kuburan na natin yung ROM ng EcoSport na sir. Nagpapalit na tayo ng bagong software niya. So kita nyo yung mga blinking lights na yan. It's an indication na binubura na natin yung laman ng TCM niya at pinapalitan natin ng mas updated. Pero kapag ito ay hindi meron tayong sikretong lihim dito. Marami tayong TCM boy. Successful yung program natin kaso may lumabas na code. Pero ang gagawin natin, kiklear muna natin to tapos i-relearn natin yung system ni sir para ma-check natin at ma-test drive to. Hindi kasi yung ma-under eh. Hindi naman siya hindi ma-under. Palyado yung takbo. So sa TCM yon. So ito muna yung ginawa nating first step para meron tayong laban doon sa TCM para hindi agad tayo. Gamit natin force scan ngayon kasi yung ideas natin nasa kabilang PC at mas mahirap dito ang pindutin. So mukhang nagre-response naman yung TCM niya sa bagong firmware. So kailangan pa rin natin i-try ito para hindi mamroblema yung gagamit. So after nito, i-stress test natin to sa mga matitinding pagsubok sa buhay. Tapos pag ito bupitaw, wala tayong choice kundi magpalit ng TCM. Then if ever kung request ni sir, papasilip na rin natin yung transmission sa loob kung ano man yung mga nakakabit doon. Tingnan natin kung it's all good para ma-prevent natin yung future sakit ng ulo. So yun muna. So pa-gaming lang tayo. Pumasok na yung reprogram natin. Ang sukat ng clutch niya is 12. Yung B niya is 15. Medyo mataas pa siya ng konti. So pasok sa system. Ngayon, gagawin natin. Ang liit kasi ng TV ko, no? Mas mobile kasi to eh. Kapag, alam mo yun, pit mo lang lagi. So, mas portable siya kaysa sa mga laptop naming malalaki. Hay, nako. Init. So, shoutout dun sa nagkupit sa akin ng flat top. Sabi ko faded, pero ginawa niya ako flat top. So, thank you sa'yo, Lods. Mabuhay ka. Isang alamat. Mo akong flat top. Init kasi dito eh, kasi pag nagpo-program bawal mag-aircon. So hindi ako nakapag-aircon, so napakainit. Init talaga. Okay, so pinapa-start na sa atin ngayon to. Off ko na muna itong laruan ko. Oh, diba? Titanggal lang. Wi-Fi nga to eh, kaso mas maganda kapag cord eh. Oh, tanggal na yung check engine niya. So okay, responsive. Tignan pa natin. So malalaman naman natin ito sa mga test. Guys, madali gumawa ng ganito. Pero mas magaling gumawa yung mga nagtetest saka yung mas accurate mag-diagnose. So yun ang hanapin nyo, yung magaling mag-stress test. Kasi kahit na anong galing mo dyan, computer parts yan. So pwede yung bumigay anyhow. Kaya kailangan at least a week or 3 to 4 days na i-stress test nyo yung unit bago i-release para walang sakit ng ulo. Diba? Hindi pa balik-balik ang client. Tanggal na yung check engine natin. So test drive na lang ito ng matindi. Siguro ako muna gagamit nito. So ako muna siguro gagamit nito, itong unit ni sir para ma-test drive natin. Pero siguro after 2 days kung dito magma-malfunction and everything, siguro all goods na to. Pero checkin ko muna yung alternator na ito. Saka yung ibang parts kasi baka mamaya nalulobat yung ano nito, yung battery nito kaya nawawala sa program. So pwedeng ganun. Napakahayop nung gumupit sa akin. Tignan mo, sobrang flat top oh. Mabuhay ka boy, galing mo. Yung laptop mo ko. Oh, flat na flat oh. Oh, ayos. So ganun na lang muna, checkin natin to. So sana ganun lang para hindi na gumastos sa set. Laki na rin nagastos niya rito sa unit sa labas. So yun lang muna.